Eto dapat ang gawin ni Bongbong Marcos. Kasi nalilihis siya, yung speech niya ang haba-haba. Pero hindi yun ang kailangan ng taong bayan. Mamaya, pagbulan pa ng korupsyon yun. Pero ito ang dapat. Fixed tax na ipinapataw sa bawat litro ng fuel. Bukod pa rito ang 12% VAT na ipinapataw sa fuel at karamihan ng produkto at serbisyo. Ibig sabihin, sa bawat litro ng gasolina o diesel na binibili ng motorista, may malaking bahagi na napupunta sa gobyerno bilang buwis. Halimbawa, kung ang prevailing price ng gasolina ay 62 pesos and 55 centavos kada litro, ibig sabihin 10 piso ang bawas kada litro kung excise tax lamang ang aalisin. 6 hanggang 7 piso ang bawas kung VAT lang at mahigit 16 pesos kada litro kung parehong excise tax at VAT ang mawawala. Isipin mo, okay, ganito. 16 pesos ang mawawala kung tatanggalin yung excise tax at saka yung VAT. So sa madaling salita, merong magagawa si Bongbong Marcos. Kahit pa pumalo ng 76 pesos yung gasolina, parang hindi siya tumaas. Bakit? 60 pesos pa rin eh. Nauunawaan. Malaki pong tulong yun sa bayan natin. Pag hindi tumaas ang gasolina, hindi tataas ang presyo ng mga bilihin. Yan ang dapat gawin ni Bongbong Marcos. Kayo ang magsakripisyo. Tanggalin nyo yung excise tax, tanggalin nyo yung VAT. Ang problema, ang tagal nyong gawin. Hihinto na ang mga kababayan natin sa pagpapamasada. Ayaw na nilang mamasada. Ang tagal eh. Ang taas na ng presyo. Hanggang ngayon yung pangako nyo, hindi nyo pa rin ginagawa. Kung ang diesel ay nasa 80 pesos and 70 centavos kada litro, maaaring bumaba ito sa 74.70 kung aalisin ang excise tax. Kung parehong VAT at excise tax naman ang sususpendihin, maaari itong bumaba sa 66 pesos lamang kada litro o halos 15 pesos na bawas kada litro. Pag diesel naman, 15 pesos ang mawawala. E di ang laking tulong yun sa mga jeep, sa bus, o sa gasolina naman, tricycle. Gaano naman kalaki ang matitipid ng mga motorista? Para sa mga pribadong sasakyan na gumagamit ng nasa 40 liters kada linggo, nasa 400 pesos ang matitipid kung aalisin ng excise tax. 268 pesos kung VAT at 668 pesos naman kung VAT at excise tax ang aalisin. Kaya itong si Recto, ang laking pahirap na ginawa sa Pilipinas. Yung VAT na yan, ewan ko kung paano mo naatim ng konsensya mo yung sobrang kasamaan, sa sobrang kadiliman nung ginawa mo sa taong bayan. Uusigin ka ng konsensya mo yan. Para naman sa isang PUV driver na gumagamit ng nasa 150 liters ng diesel kada linggo, nasa 900 pesos ang mawawala kung excise tax lamang ang aalisin. Mahigit 1,200 naman ang mababawas kung mawawala ang VAT. At kung parehong tax ang aalisin, nasa halos 2,200 pesos ang matitipid ng mga tsuper. Per week yan 2,000 ang matitipid ng tsuper per week. Aalisin lang ang tax ng excise tax tsaka ng VAT. So sa madaling salita, kung ikaw ay tsuper, on the average, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, 8,000 ang matitipid mo kada isang buwan. Alam natin yung 8,000, halos sahod na nila yun. Pagkain na ng pamilya yun. Na kung tutuusin, ang matitipid nila sa isang buwan ay mas malaki pa sa 5,000 pesos na fuel subsidy na ibibigay sa kanila ng pamahalaan. Kung gagawin ito, hindi lang mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan ang makikinabang. Ang diesel ang pangunahing ginagamit ng trucks, delivery vehicles, ferries at fishing boats. Kapag bumaba ang presyo ng diesel kada litro, maaaring bumaba ang transport at logistics costs. Sakto, di ba? Ang sinasabi kasi ni Bongbong Marcos, bibigyan lang ng subsidies tong tricycle driver, etc., etc. Hindi. Bawasan mo yung tax, ang daming makikinabang. Hindi ko naman po minamasama, no? Halimbawa, bibigyan lang ng pera ang jeepney drivers, subsidies yung mga jeepney drivers. O sinasabi niya, bibigyan yung mga tricycle drivers ng pera. Una, pagmumulan pa yan ng korupsyon. Pangalawa, yung pera na yan, baka magamit lang yan kung saan. Ay, hindi natin nila lahat. Pero, syempre, pag nakatanggap ng pera yung mga yan, baka mamaya ipang-inom lang, ipang sigarilyo. Kung hindi tataas ang presyo ng diesel o gasolina o parehas, ang daming makikinabang. Buong bansa eh. Lalo na pag hindi tumaas ang presyo ng diesel, hindi tataas ang bilihin kasi yan ang deliveries eh. Eh kung jeep lang ang aalisan mo, bibigyan mo lang sila ng panggasto, subsidies o may discount sila pag sila nagpagas. Ganun din, tataas ang presyo. Bakit yung deliveries eh, di ba? Mas malaki rin ang posibilidad na bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain at ibang bilihin. Pero syempre, may kapalit ito. Ayon sa Department of Finance, kung aalisin ang excise tax sa fuel mula May hanggang December 2026,
maaring mawala ng gobyerno ng nasa 136 billion pesos. Pero kung parehas naman natatanggalin yung VAT at yung excise tax, nasa 300 billion pesos ang posibleng mawalang revenue sa Yan, 300 billion ang mawawala kung aalisin hanggang December. Yung tax, tsaka, yung excise tax, saka yung VAT. 300 billion lang. Ito ngang mga 18 Marines, nag-deliver sila. 805 billion kung kani-kanino lang. Ghost projects lang yan. At kung ano-ano pa. 800 billion. Ito 300 billion lang. Papakinabangan ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pakikinabangan ng industriya ng buong Pilipinas. Papakinabangan ng mahihirap. Yung 800 billion, kayo-kayo lang ang nakinabang. Pwede ba? Kahit ngayong taon lang, wag naman kayong suga pa. Bawasan nyo, nakaw nyo. Pakiusap lang. Ha? Delima, nabigyan ka daw eh. Baka naman pwede nyo kaming tulungan. Kumbinsihin natin ang gobyernong ito. Trillanes. Baka naman pwede nating kumbinsihin ang gobyernong ito. Ngayong taon lang, wag muna kayong magnakaw para makinabang ang bansang Pilipinas. Total, 300 billion lang yan. Kayang-kaya yan. Magsusurvive ang Pilipinas. 805 billion nga. Nagsurvive ang Pilipinas. Napunta lang sa mga bulsa nyo. pamahalaan. Malaking halaga para sa pagpapatupad ng mga programa at infrastructure projects ng pamahalaan. Kaya ang Malacanang nakatuon ng pansin sa pagbabawas lamang ng excise tax at hindi ng VAT. Pero sa gitna ng diskusyon sa nawawalang kita ng gobyerno, hindi maiiwasang mapag-usapan ang isyu ng korupsyon. Ayon sa pagtataya ni Deputy Ombudsman Cyril Ramos noong 2019, maaaring umabot sa 20% ng national budget ang mawawala o nawawala sa korupsyon. Yan ay sa bawat taon o katumbas ng nasa mahigit 700 billion pesos. Mas nangging Isipin nyo, 700 billion nawawala, corruption lang. Tapos hindi nyo matanggal ang 300 billion pag aalisin yung excise tax sa VAT. Huwag kayong suga pa. Pero alam nyo, may good news din dito. Alam nyo kung ano? Si Bongbong Marcos, pag hindi niya nalusutan ito, lumala ang gera. Tandaan po natin, negatibo na po si Bongbong Marcos. Ang trust rating ni Bongbong Marcos, negatibo na. Pag hindi niya pa naayos ito, lalong lalagapak si Bongbong. Yung negatibo niyang trust rating, before the war pa yun. Pag hindi ginawa ni Bongbong Marcos tong excise tax, hindi niya tinanggal yung VAT, lalagapak na si Bongbong Marcos. Maniwala kayo. Baka maging blessing in disguise pa yan. Isipin po natin, pag nagutom ang taong bayan, yari si Bongbong talaga dito. Pati yung mga kampi niya before, na may tiwalang kakapiranggot na lang kay Bongbong Marcos, mawawala yun. Kokonti na nga lang mawawala. This could be a blessing in disguise, mga kapatid. Dahil pag ang tao gutom na, iba na talaga pag-iisip niyan. So, yung mga taong mga panatiko pa, magigising at magigising kay Bongbong. Mas marami pang magugutom, mas babagsak ang trust rating niya. Yung mga politiko, makikita nila talagang Bongbong Marcos should go. He is incompetent leader. Sa Tagalog, inutil. Kaya talagang wala ng solusyon. This is the time. Kaya nga kung may sakit si Bongbong Marcos, alam nyo, at kung may cancer siya, dapat ngayong linggong to, ngayong week na to, aminin niya na sa publiko. Obligado ka nang aminin sa publiko, Bongbong. Halatang halata na sa katawan niya. Ngayon, kung sakali man, wala nga siyang cancer, patunayan niya. Maglabas siya ng medical bulletin. Otherwise, pag this week, hindi niya inamin, at this week, hindi siya gumalaw, hindi bumaba ang presyo ng bilihin, hindi tinanggal ang excise tax, hindi tinanggal ang VAT, Marcos, magbilang ka na ng oras mo. Huwag mong bibiruin ang taong gutom. Well, I think this is the final test for Bongbong Marcos. This is it, mga kababayan. Malaki ang tiwala ko. This is it. This is the final test of Bongbong Marcos. Pag hindi niya nalusutan to, you are finished.